Sobrang sakit lang talaga dahil nasira ko ang mismong buhay ko at gano'n na rin ang buhay ng mga bata. Kung sakali po na mabasa nyo ang istorya ko ay tawagin nyo na lang po akong cheater. Si cheater ay may ka-live-in partner at meron silang isang anak. Okay naman ang relasyon nila at stable naman sila financially, pero ang asawa niya kapag nagagalit ay kung ano-anong masasakit na salita ang sinasabi kay cheater. Palagi siyang nasusumbatan at pinapalayas na para bang gusto niya na lang biglang maglaho. Ramdam naman ni cheater na nagmamahalan silang dalawa at sa totoo lang ay medyo malambing sa kanya ang kanyang live-in partner. Pero sa tuwing nagkakaroon sila ng pagtatalo ay lahat na lang ng masasakit na salita ay nasasabi sa kanya, kaya naiisip ni cheater na sana sa ibang lalaki na lang siya napunta. Ang bahay nila cheater ay malapit sa isang pomelohan, hindi ko alam kung ano yon pero dinadaanan daw ito ng mga trabahante. At dahil nakasanayan na ni cheater na nagiging daanan ang harapan ng bahay nila ay wala naman siyang pakialam sa mga dumadaan dahil alam naman nila na may asawa na si cheater. Pero nitong nakaraang buwan lang ay merong isang trabahante na napansin si cheater na grabe kung makalingon sa kanila para lang makita siya. Parang nakahalata na rin si cheater na halos araw-araw ay sinasadya niyang bumili ng yelo sa tabi ng kanilang bahay para makita si cheater. Kaya naman napapansin ni cheater na siya talaga ang sinasadyang makita ay palagi siyang hiningitaan ng trabahante na tawagin na lang nating James. Isang araw ay bigla na lang siyang inad ni James sa Facebook at ang sabi nito ay hiningi ang kanyang pangalan sa isa nilang kakilala. Nagsimula silang mag-usap at naging komportable sila sa isa't isa para bang napunuan ang puwang sa puso ni cheater. Lumipas lang ang 6 na araw na nagkakausap sila sa Facebook ay tinanong siya ni James kung pwede daw ba siyang ligawan. Alam naman ni James na may live-in partner si cheater at si James po ay may asawa din at 3 anak na babae. Lumipas ang 2 linggo ay sinagot na ni cheater si James at gumawa si James ng dummy account para doon na lang sila makapag-usap. Palaging mahaba ang kanilang usapan hanggang sa napatanong si cheater kay James kung bakit niya niloloko ang kanyang asawa. May problema ba kayo ng asawa mo kung bakit niloloko mo siya ngayon? Pero ang sagot lang daw ni James sa kanya ay mahal na mahal niya si cheater. Isang araw pa lang ang nakalipas simula na naging sila ay naiwanan ni James ang kanyang cellphone na nakacharge sa loob ng kanilang bahay. Nang bigla na lang mag-chat sa kanya si James ng bandang 10:00 ng umaga, kaya ang nasa isip ni cheater ay paano makakapag-chat 11:30 pa ang break time niya. Pinipilit siya ni James na mag-send ng picture ng kanyang katawan. At ang sabi ay sendan mo naman ako ng mga sexy pictures ng katawan mo, kaya ang naiisip ni cheater ay paano siya magiging sexy medyo chubby siya. Isa pang kinagulat ni cheater ay never naman nagsalita sa kanya ng ganun si James. Sinubukan niya daw itong i-video call pero hindi naman sumasagot. Nag-chat naman sa kanya ang account ni James at sinabi na kaya hindi masagot ang tawag ay dahil kasama niya ang kanyang tito. Dito na kinabahan ng husto si cheater dahil wala namang tito si James na kasamahan niya sa kanyang trabaho. Nang bigla na lang tumunog ang messenger ng asawa ni cheater, buti na lang nandun din ang cellphone ng asawa niya. Kaya nabasa ni cheater ang mga message na isinend sa kanya ng asawa ni James. Kaya ang ginawa ni cheater ay minessage niya ang asawa ni James gamit ang Facebook account ng kanyang asawa. Kinukumbinsi niya ito na nahack ang kanyang Facebook account at wag nang palakihin ng gulo dahil kawawa naman ang mga bata. Napakarami ng kanyang chat para makumbinsi ang asawa ni James pero iisa lang ang nireply sa kanya. Hindi mo na kailangan patunayan ng kahit ano dahil hihiwalayan ko na siya ngayon at magta-travel na kami ng mga bata pauwi sa bahay namin. Kaya sobrang iyak ni cheater at grabe ang sakit sa kanyang dibdib dahil nasira niya ang buhay ng 3 anak ni James. Hanggang ngayon po ay nanlalamig pa rin ang buo kong katawan. Hindi ko na alam ang gagawin ko lalo na kapag nalaman ito ng aking asawa, lalo na po ng papa ko. Dahil ang tatay ko po ay isang sundalo at sobra po ang kanyang pagiging istrikto. Kailangan ko po ng comfort at gusto ko pong matuto sa nagawa ko. Alam ko pong simpleng bagay lang yun pero nagresulta ng hindi magandang sitwasyon. Hanggang dito na lang Ate Charis. Pasensya ka na sister kasi hindi kita masyadong kayang i-comfort dahil alam naman natin na pagkakamali mo rin ito at nagresulta ng hindi maganda. Dahil kung makakasakit tayo ng ibang tao tapos comfort ang hahanapin natin, parang unfair naman. Kaya siguro ito na lang yung masasabi ko. Sana maging malaking aral na lang to dahil hindi pa man din tumatagal ang relasyon nyo ay nagkabunyagan na. Kumbaga nalaman na niya ang asawa ni James nang hindi pa masyadong malalim yung relasyon yung dalawa at wala pa nangyayari physically. Kaya siguro ang magiging aral ng ating kwento, pag may problema tayo sa sarili nating asawa, pag-usapan na lang natin, wag na nating hanapin sa iba. Dahil kagaya nito, imbis na maayos na lang yung pagbabangayan yung mag-asawa, ay lalo pang lalaki, lalo pa kayo magkakaroon ng problema. Pwede mong i-open sa asawa mo na sa tuwing pinagsasabihan kanya ng mga masasakit ay tumatatak yun sa puso at isip mo at nagmamarka. At tungkol naman sa pangyayari kay James, wag mo nang replyan yung asawa niya at wag ka na magpaliwanag kasi lalo ka nagpapaliwanag, lalo lang maiinis yan. I-block mo na lang siguro lahat ng accounts nila tapos mag-move on ka na at wag mo nang uulitin dahil alam mo na yung mga posibleng maging resulta. Kaya para sa mga gustong sumulat, dito lang po yan sa ating Facebook page na Stay Carp. Huwag kalimutan mag-follow para updated ka everyday. Kaya shoutout muna kay Precious Intelegando, Dizel Ann Fernandez,
Morales, Angelica Balinceo Morales, Mary Ann Atanasio Bombales. Kaya yun lang. Like and share para alam mo ano lang namin bukas. Bye-bye!